May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang mag-alala, pagkat may pala. Ano ang karapatang mabigyan ng estate tax amnesty sa ilalim ng Republic Act Number 11956? Alam po ninyo, may mga kababayan tayo na hindi maisakatupar na maayos ang paghati sa mga mana na iniwan sa kanila ng kanilang mga mahal sa buhay na namayapa nang dahil sa halaga ng estate tax na kanilang bayarin. Kaya naman ang ating Kongreso ay nagpasa ng batas kung saan kanilang binibigyan pang muli ng amnesty ang mga qualified na mabigyan ito at hindi pa nakapagbabayad ng estate tax para sa kanilang mga minanang ari-arian. Bago natin pagnilayan ang nabanggit na ipinagkaloob na tax amnesty, ay atin po munang alamin kung ano ang ibig sabihin ng estate tax. Ang estate tax ay iyong uri ng buwis na binabayaran para sa mga ari-arian ng isang tao na kanyang ipinamana sa kanyang mga kaanak. Ito ay binabayaran ng mga tagapagmana pagkamatay ng mahal nila sa buhay na nagpamana sa kanila. Ang estate tax ay nakapaloob sa probisyon ng Republic Act Number 8424 o mas kilala sa titulong Tax Reform Act of 1997. Sa ilalim ng batas na nabanggit, ang halaga ng bayarin para sa estate tax ay nasa pagitan ng 5% hanggang 20% base sa halaga ng net estate. Ibig sabihin po ng net estate ay iyong halaga ng ari-ariang ipinamana matapos makaltas ang mga pagkakautang o obligasyon ng naiwang estate ng namatay na kaanak. Kaya kapag mas mataas ang halaga ng estate, ay mas mataas din ang estate tax. Para naman po sa mga mayroong kailangang bayaran na buwis, subalit hindi pa nakapagbayad, nagbigay ang Estado ng tax amnesty sa pamamagitan ng pagpasa ng isang bagong batas. Ito ang Republic Act Number 11213 na inamyendahan ng Republic Act Number 11956 kung saan nakasaad na Section 4. Coverage. There is hereby authorized and granted a tax amnesty, hereinafter called estate tax amnesty, which shall cover the estate of decedents who died on or before May 31, 2022, with or without assessments duly issued therefore, whose estate taxes have remained unpaid or have accrued as of May 31, 2022, provided, however, that the estate tax amnesty hereby authorized and granted shall not cover instances enumerated under Section 9 hereof. malinaw po sa nasabing batas na ang tax amnesty na iginawad ay sumasakop sa lahat ng ari-arian ng namatay na sumakabilang buhay ng o bago May 31, 2022. Maliban na lamang sa mga estate tax cases na naging pinal na at kung ang ari-arian ay isang usapin sa isang kaso na nakabinbin sa korte katulad ng mga sumusunod. Section 9. Exceptions. The estate tax amnesty under Title II of this Act shall not extend to estate tax cases which shall have become final and executory and to properties involved in cases pending in appropriate courts. A. Falling under the jurisdiction of the Presidential Commission on Good Government. B. Involving unexplained or unlawfully acquired wealth under Republic Act Number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and Republic Act Number 7080, or an act defining and penalizing the crime of plunder. C. Involving violations of Republic Act Number 9160, otherwise known as the Anti-Money Laundering Act as amended. D. Involving tax evasion and other criminal offenses under Chapter 2 of Title 10 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended, and E.
involving felonies of frauds, illegal exactions in transactions, and malversation of public funds and property under Chapters 3 and 4 of Title 7 of the Revised Penal Code. Kailangan din pong tandaan na may panahon lamang na ibinibigay ang batas para makakuha o makapag-avail ng tax amnesty. Kaya naman, mainam na asikasuhin agad ito ng sino mang may nais na makinabang dito. Ayon po sa batas ay Section 6. Availment of the Estate Tax Amnesty. When and where to file and pay. The executor or administrator of the estate, or there is no executor or administrator appointed, the legal heirs, transferees, or beneficiaries who wish to avail of the estate tax amnesty shall within June 15, 2023 until June 14, 2025 file either electronically or manually with any authorized agent bank, revenue district office through revenue collection officer or authorized tax software provider, a sworn estate tax amnesty return in such forms as may be prescribed in the implementing rules and regulations. Yun pala! at ito po ang ating hashtag Palanos. Manood, magtanong, para matuto. Presida Acostas Legal Advice. Pala, 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 pala.